meron tayong short motorcycle news mga pare ko eh. Kasi merong batas na final si Senator Risa Hontiveros na Senate Bill 2339. Okay, padaliin na lang natin. Ano ba yung nasa loob ng batas na ito para mabilisan na lang tayo? Sabi dito sa SB 2339 ay magiging mandatory na para sa mga government agency kung bibili sila ng mga vehicles ay dapat ay Pinoy made. So dito sa atin kasi sa Pilipinas maraming mga Pinoy made vehicles lalo na sa mga motorcycle. So ang aim dito ng batas na ito mga pare ko ay para daw mas mabilis makaahon yung ating economy. Kasi nga medyo bumagsak talaga yung economy natin dahil sa COVID-19 pandemic. Sabi kasi ni Senator Risa Hontiveros, noong 2019 daw ay merong mga 16,443 new vehicles dito sa Pilipinas. At yung tax nun ay nakakuha ang government ng 8 billion pesos mga pare ko. So sabi niya kung may implement daw yung batas nito mas malaki daw tax ang makukuha ng government. Pero ang tanong mga pare ko sa ating mga nagmumotor, ano-ano ba yung mga Pinoy made motorcycles dito sa atin o yung mga motor na inassemble dito sa Pilipinas? So okay, isa-isahin natin. Sa Suzuki mga pare ko ang mga motor na inassemble dito sa Pilipinas ay ang Raider 150, yung carbureted type, tsaka yung fuel injected. Yung Gixxer 150, yung Smash 110, Raider J crossover, tsaka yung regular version. At tsaka yung pinakabago nilang scooter na Suzuki Bergman Street 125. So marami-rami din palang mga motor na Suzuki na dito inassemble sa Pilipinas. Sa Kawasaki, ito rin yung isa sa top motorcycle brands dito sa Pilipinas. Yung planta naman ng Kawasaki ay matatagpuan natin sa Muntinlupa City. Ina-assemble dito sa Pilipinas yung mga Barako 175, yung mga Bajaj, yung City 100, 125, tsaka 150 model. Tsaka yung mga Rouser din ng Bajaj, yung 125, 200cc, yung 200NS, yung 200RS, tsaka 160NS. Yan po yung mga motor na dito inassemble sa Pilipinas na Kawasaki brand tsaka yung Bajaj brand. Sa Honda, medyo marami-rami din tayo at yung planta nila ay matatagpuan sa Batangas. So meron tayong XRM 125, TMX Alpha, tsaka yung Supremo. Yung RS 125 mga pare ko, dito rin ina-assemble yan. Tsaka yung legendary na Wave 110. Tsaka syempre yung Beat 110cc and dito rin ina-assemble yan sa Pilipinas. So marami pa rin pala tayong mga choices na mga Pinoy made na Japanese brand. Sa Yamaha naman mga pare ko, meron din silang mga ilan-ilan na motor na dito inassemble sa Pilipinas. Pero hindi ganun karami na kagaya ng mga Honda tsaka Kawasaki. Dalawa lang naman mga pare ko yung NMAX tsaka yung Aerox. Yung planta nila mga pare ko ay sa Batangas din matatagpuan. Lastly mga pare ko ay yung mga KTM. So meron din palang mga KTM motorcycles na dito mina-manufacture sa Pilipinas. Okay, ano ba yung reaction ko dito sa batas na to? Actually mga pare ko okay din naman yung batas, kaso hindi dapat nila gawing mandatory kasi parang dinidiktahan nila tayo kung ano yung mga motor yung bibili natin. So para sa akin, hindi ako agree sa batas na to na ginawa ni Senator Risa Hontiveros. Kasi kung bibili tayo ng motor, tas mandatory pa na dapat yung mga model lang na yun yung bibili natin, wala na tayong kalayaan na bumili ng gusto nating motor. Dapat ito lang yung bibili natin, yung mga Pinoy made. So sana hindi to ma-approve yung batas na to. Paano si Juan bibili ng ganitong motor pero hindi siya Pinoy made? Mandatory para sa mga government agency na bumili ng mga Pinoy made motorcycle para daw mas ma-improve yung economy. Okay, oo nga, maganda naman yung layunin ng batas na para ma-improve yung economy dahil galing tayo sa COVID-19 pandemic. Pero hindi dahilan yun para diktahan mo yung mga tao na bumili ng mga ganitong motor na hindi naman talaga nila gusto. So ayun lang mga pare ko, ito po yung reaction ko dito sa batas na ginawa ni Senator Risa Hontiveros na Senate Bill SB 2339. So ayun lang mga pare ko, have a nice day. Thank you for watching.